Hi everyone and everybody, welcome back again to this channel. So for today's vlog and video, we have another motorcycle review again, which is may pupunta na naman tayong isang motorcycle dealership store na matatagpuan dito sa probinsya ng Batangas, sa siyudad ng Lipa. Itong motorsiklong ito ay isa sa motorcycle maker, which is sobrang tagal na nilang nagmamanufacture ng motorsiklo. Almost 100 years na. One of the oldest top quality maker in the motorcycle in the world. So mamaya natin i-reveal kung anong ang motorcycle dealership store at yung bagong motorsiklo nila na kalawans lang last month. So let's go guys, sasamahan nyo na ulit ako para sa panibagong vlog at panibagong nating video natin ngayon. Let's go! So punta na natin yung dealership store na to. Traffic na agad. Vlog kukulang pa yata. Traffic, basta papasok ka dito sa syudad na to, asahan mo na yan. Grabe to mga hectic traffic. Medyo malapit-lapit na tayo. Tinansya ko na yung Google Map kanina alam ko na. Hindi ko alam pala meron na pala ditong Royal Enfield sa Batangas. Doon yun sa may malapit sa Limcoma. Si manager nakarangler LTO, bagong mga traffic. Oh my G.
tayo. Oh yan, ayun, ito na pala. Ano ka big bike ko, bukas pa kaya? Ducati. Ito pala, oh, meron na nga. Bukas kaya? Big bike. May mga BBS pa rin dito yun. Tapat lang ng Honda. Yeah. Hi everyone and everybody, so welcome back again. So dito na nga ako sa isang motorcycle dealership store na matatagpuan dito sa Lipa City, Batangas, which is yung motorcycle dealership store na ito ay Royal Enfield. So makita nyo sa likuran ko yung motorcycle dealership store na to na nagbebenta ng mga big bike na motorsiklo. So let's go guys at pasukin na natin at explore yung motorcycle dealership store na to. Let's go! Then location ng dealership store na to ay tabi lang siya ng National Highway papuntang Maynila tsaka papuntang South dito sa Lipa City, Batangas, which is Lipa City proper. Tapat lang siya ng, or malapit lang siya sa ano nga to? Anong hotel to? Sulan Hotel. Yan guys, ang location ng motorcycle dealership store na to, which is Royal Enfield, ay malapit sa tindahan din ng mga big bike dito sa Lipa City. Kung makikita nyo guys, ayan, Honda big bikes, may Kawasaki din dito. Then tabi siya ng Vespa and Aprilia dealership store. Hindi ako makapaniwala na meron pala dito ganitong klaseng lugar. Ngayon ko lang siya napansin kasi lagi akong dumadaan dito sa Lipa. Ngayon lang din ako nakakita na meron palang dealership store dito ng mga motorsiklo. So yun, ang alam ko doon sa may dulo, budget yun nandun eh. Tsaka yun nga, maraming mga nagtitindang motorsiklo dito. So ayan nga guys, pasukin na natin yung motorcycle dealership store na to. Talagang excited na makakita ng mga big bike na motorsiklo. So first time ever na makakapag-vlog ako na isang klaseng big bike, which is ito na nga, tana natin at makikita na siya. Let's go, pasok na tayo. Nagalabad yung walo.
Hi everyone and everybody. So nandito na nga tayo sa loob ng motorcycle dealership store na to, which is Royal Enfield, di pa? At kung makikita nyo dito sa video ito, ang napaka-amazing na dealership store na to. Talaga namang na-amaze at talagang it's great to be here dahil nakikita ko ngayon ng mga iba't ibang klaseng modelo, motorsiklo from Royal Enfield Motorcycle Corporation. So makikita nyo guys, ayan guys, kanilang lineup na motorsiklo na talaga namang isa sa top quality maker of motorcycle in the world. At ayan nga yung naka-display dito na unit, which is isang klaseng big bike, which is ang tawag dito sa motorsiklong ito ay Shotgun 650. Then yun naman, isa pa ring klaseng big bike, which is Interceptor 650. Then itong nasa bandang harapan natin ay Continental GT 650. At ito na nga ang isang klaseng adventure bike nila, which is talagang isang amazing na makakita ng ganitong klaseng motorsiklo, which is ang tawag sa motorsiklong ito ay Himalayan 450. Ang pagkakalam ko dito sa motorsiklong ito, kayang-kaya niya mag-trail in any type of road condition, especially ginagamit ito motorsiklong nito sa mga pag-akit sa mga kabundukan. At nakita ko itong motorsiklong nito na na-picture na ito na ginamit to during parang yata yun, touring sa kabundukan. Talaga namang nakita ko yung lakas ng motorsiklong ito, talaga in any road type condition. Then maliban dyan sa Himalayan 450, meron din sila dito ng ibang klaseng motorsiklo, which is isang klaseng Cape Racer bike. At ang tawag dito sa motorsiklong ito ay Meteor 350. So makikita nyo nga talaga, parang may alintulad din siya sa Harley Davidson na motorsiklo. From its muffler pa lang, kitang-kita mo na agad yung pagkakabuild niya. Then nakaano siya, twin disc brake. Then ang napakalakas na 350cc na makina ng motorsiklong ito. Then sa tabi niya, itong classic 350. Nakakala mo yan parang tong motorsiklo ng isang sundalo ng isang Marines. Sa kanya pala ang forma ni napakatindi na At ang motorsiklong ito ay isang klaseng 350cc na motorsiklo. Then ito nga, meron pa rin dito na isang motorsiklo pa din, isang big bike. Ang tawag dito ay Interceptor 550 from Royal Enfield Motorcycle Corporation. Hi everyone and everybody. So dito na nga tayo sa motorcycle dealership store na to, which is Royal Enfield, di ba? Nakikita nyo ngayon sa tabi ko isang klaseng big bike na motorsiklo, which is Scrambler motorcycle from Royal Enfield. At tawag sa motorsiklong ito ay Royal Enfield Burr 650. So makikita nyo talaga yung motorsiklong ito na kalalabas lang this year. At talaga naman siksik siya sa features at amazing technology from Royal Enfield. So let's go guys, at sumayan na ako para magkaroon ng amazing review experience dito sa motorsiklong ito. And for the first time, mag-review ko ng isang klaseng big bike na motorsiklo, which is Scrambler motorcycle. So let's go guys, let's do this kind of amazing review. Hi everyone and everybody. So nandito naman tayo sa panibagong vlog at panibagong motorcycle review about sa isa na namang bagong motorsiklo na kala-launch lang last month. At nung makita ko na naman to sa internet, ay hindi na naman ako mapakali at kagad nga ako nag-inquire sa mga dealership store about sa bagong motorsiklong ito. At swerteng, meron nga silang stock ng bagong motorsiklong ito, kaya naman hindi na ako nag-alinlangan pang magpa-schedule para makita itong motorsiklong ito personally and actually.
So ano nga bang motorsiklo ang tinutukoy ko? Walang iba kundi ang nakita nyo ngayon sa bidyong ito, which is Royal Enfield Burr 650 na isang klaseng scrambler at big bike na motorsiklo. Which is amazing experience talaga ang makakita ng ganitong klaseng motorsiklo, and for the first time to our content and channel ay makakapag-feature nga tayo ng ganitong kaangas at kabagsik na motorsiklo. From its maker, Royal Enfield, na isa sa old manufacturer of motorcycle in the world, which is once founded in 1901 at patuloy pa rin silang gumagawa ng iba't ibang klaseng motorsiklo, especially big bike motorcycles. Katulad ng Himalayan 450 na isang klaseng adventure bike na motorsiklo at isa sa mga pinamalakas na motorsiklo nila. Ang Royal Enfield Classic 350 na isang klaseng cruiser bike at isa sa mga iconic at best-selling motorcycle ni Royal Enfield. Ang Royal Enfield Continental GT 650 na isang klaseng big bike curve racer na motorsiklo at marami pang iba. Well, anyway, bukod sa brief information about sa background ni Royal Enfield at mga lineup na motorsiklong nila, magbabahagi din ako ng counting information about bakit nga ba tinawag na Burr 650 ang motorsiklong ito at ang mahiwagang numerong 249 na nakalagay sa motorsiklong ito. Well, anyway, before we get started again to this kind of another motorcycle review about dito sa bagong motorsiklong ito, ay nais ko po sana magpasalamat muli sa mga loyal subscribers at followers ng content at channel na ito. Maraming salamat po. Then, kung bago ka lang, napadaan, or interesado ka sa mga ganitong content or videos, abay, huwag ka na nga mag-alinlangan pang i-hit or i-click mo na nga ngayon ang subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga latest posts, news, content, videos, and updates sa channel na ito. At pinagpaunat ko na po ngayon na pasalamat ko po sa inyo dahil na napili nyo pong ang channel na ito, and let me greet you now. Welcome to Mike Moto TV. Way back during 1960s ay nagkaroon ng isang umatikabong racing event sa bansang Estados Unidos sa state ng California, which is about 1,000 of gatherers and participants, especially mga motorcycle enthusiasts at racers. Dahil nga sa unexpected crowd at traffic ay napilitan ng mga Californian police na i-shutdown ang racing event na ito by the following year, na nagresulta sa pagiging last race event na ito. At ang karera nga ito ay ang tinatawag na Big Bear National Run. At ang goal nila ay mabilis na makarating sa Big Bear Lake located in Big Bear City, State of California, Estados Unidos. At ang karera nga ito ay walang racetrack, walang sinusundang tamang ruta papunta sa lugar na ito. Ngunit hindi lang yan. About 100 miles pa ang tatahakin ng mga participants na maraming mga obstacles at challenges ang daraanan ng mga participants at racers. Kabilang dito ang maladesyertong lugar ng Luzerne Valley sa California, kung saan ito ang starting point ng mga participant at kalahok sa Big Bear National Run. Hindi lang yan, ay sinabayan pa nga ito ng strong amount of dust noong mga panahong iyon, nakadagdag sa gabal palalo sa mga kalahok ng kompetisyon. Madadaanan din nila mga bulubunduking lugar at mga naglipa ng mamabangis na mga hayop katulad ng mga nagngangalit na mga oso na lubang mapanganib para sa mga kalahok ng Big Bear National Run. Abang papalapit na ng papalapit ang mga kalahok sa finish line, ay pakaunti rin sila ng pakaunti ang mga natitirang sa karerang ito. Nandyan nga less than 100 participants to hit the finish line. Kasama rito ang veteranong karerista at multi-race champion na sina Bud Ekins gamit ang isang Triumph na motorsiklo, Wayne Harris na isang Hare and Hound veteran, Buck Smith, Don Surplice, Big J, Dollar Triber, at ang 16 years old na si Eddie Mulder with his Meldinescent Tune Royal Enfield na motorsiklo.
Patapos na at malapit na sa finish line ng mga kalahok, at ang huling loop na tatahakin ng natitirang mga kalahok ay ang walang sawang ahunan at obstacles ng Rattlesnake Canyon. Sabayan pa ito ng mga naghihingalong mga motorsiklo nila. Ay hindi pa rin matinag at ipinagpatuloy ang karera hanggang nga makarating sila sa finish line, kung saan ang tinanghal na pangatlo sa karerang ito ay si Darrell Driver, pangalawa naman si Big J, at ang tinanghal ngang kampiyonato ng Big Bear National Race Run Championship na may numerong 249 na walang iba ang 16 years old na first pace kid ng karerang ito na si Eddie Mulder. Nagulat ang marami, lalo na mga veteranong karerista, dahil sa pinamalas na galing at bilis ng 16 years old na teenager na ito. Kaya nga binansagan din siyang Big Bear Babyface Champ. At yun nga naging inspirasyon kaya nabuo itong motorsiklong ito, para sa pagbibigay pugay sa Big Bear National Racing Champion na si Eddie Mulder. Na yun nga rin ang dahilan kung bakit may numerong 249 sa motorsiklong ito, which is racing number ni Eddie Mulder. At bakit tinawag na Bear 650 ang motorsiklong ito, which is inspired by this racing event. Alright everyone and everybody, I hope so na na-appreciate nyo kahit paano pag-share at pagkalap ng ganitong impormasyon behind the name of this new motorcycle from Royal Enfield, which is Royal Enfield Bear 650. So let's get started na nga about some interesting facts and review to this new motorcycle from Royal Enfield, which is Royal Enfield Bear 650. Ang Royal Enfield Bear 650 ay isang klaseng manual scrambler big bike motorcycle at isa mga bagong lineup na scrambler na motorsiklo ni Royal Enfield. May haba itong 2.1 meters, lapad na 855mm at may taas na 1.1 meters. Ground clearance niya naman ay nasa 184mm. Ang seat height naman ito ay nasa 830mm at may timbang na 216 kilograms. So sa height natin na 5'5" at timbang natin na 60 kilograms, ay talaga namang napaka-challenging para sa atin ang motorsiklong ito, kung saan nga nakikita nyo ngayon sa video ito ay nagpaalalay pa ako dahil sa bigat ng motorsiklong ito. At nakatiyad na nga tayo nung tayo nakasakay sa motorsiklong ito dahil sa seat height ng motorsiklong ito. Pagdating naman sa makina ng motorsiklong ito, ay talaga namang isang amazing motorcycle engine ang masasaksihan natin ngayon. From its parallel twin engine type with inline twin cylinder, 4 strokes, naka-single overhead cam, may 648cc na engine displacement. Bore size and stroke naman ito ay nasa 78mm by 67.8mm. Compression ratio naman ito ay nasa 9.5:1. Ang maximum power output naman ito ay nasa 34.9 kW at 7,150 RPM. Maximum torque 56.5 Nm at 5,150 RPM. At naka air to cool type of engine. Pagdating naman sa fueling system nito ay isa pa rin itong klaseng fuel injected type na motorsiklo. Fuel tank capacity naman ito ay kayang makapag-imbak ng hanggang 13.7 liters of gasoline. Isama mo pa dyan ang napakaangas na fuel tank na talaga namang idinesenyo para sa isang scrambler na big bike na motorsiklo. Ang engine oil capacity naman ito ay nasa 3.1 liters. Then mapunta naman tayo sa transmission type na motorsiklong ito, ay nandyan na nga ang pangmalakasang 6-speed constant mesh with wet multi-plate clutch na talaga namang nakapagbigay lalo ng extra power and speed sa ganitong klaseng transmission type sa isang motorsiklo. Isama mo pa dyan ang powerful chain driven type na idisenyo hindi lang makapagbigay ng isang amazing riding experience habang nakasakay sa ganitong motorsiklo, kundi ay magkaroon din ng isang kakaibang riding comfortness
habang nagmamaneho na ganitong klaseng big bike na motorsiklo. Isa mo pa dyan ang very aggressive clutch lever design nito na talaga namang nakadagdagay angas palalo sa motorsiklong ito. Pagdating naman sa braking system ni Royal Enfield Bear 650 ay nandyan pa rin ang hydraulic braking system nito with disc brakes, both front and rear wheel. Ang size naman ng disc brake nito sa unahan ay 320mm with twin piston brake floating caliper. At ang size naman ng disc brake nito sa ulihan ay 270mm with single piston brake floating caliper. Bukod dito ay naka ABS or anti-lock braking system features pa rin ang motorsiklong ito, which brought front and rear wheel has an ABS, which is a great feature to provide extra safety to a rider who usually rides to this kind of big bike motorcycle. Then pagdating naman sa mga gulong ni Royal Enfield Bear 650 ay nandyan na nga napakalaki at nakakamanghang gulong nito. Comes up with bespoke dual purpose MRF tube type of tires, both front and rear tires, which is ang size ng gulong nito sa unahan ay 19 100/90 MC57H at ang size naman ng gulong nito sa ulihan ay 17 140/80 MC69H na idinisenyo hindi lang para makapagbigay ng extra power at traction speed sa big bike na motorsiklong ito, kundi dinisenyo ito to offer traction on light off-road surfaces while still being roadworthy scrubbers. Isa mo pa dyan ang very on-top tech brake lever design nito na dinisenyo para lang i-convenience na braking activities in any type riding and road situation. Then idagdag pa napaka-convenient na brake pedal nito. Ang wheel type naman ng Royal Enfield Bear 650 ay isang klaseng aluminum spoke type of wheels, both front and rear wheel, at may wheelbase na 1460mm. Isama mo pa dyan ang retro style ng mga fenders nito na nakadagdag angas palalo at forma palalo sa big bike na ito. Then mapunta naman tayo sa mga suspensions ni Royal Enfield Bear 650 na talaga namang isang kakaibang suspension ang nilalaman ng motorsiklong ito. At dahil nga isa itong klaseng big bike na motorsiklo ay malamang na matindi ang suspensions nito. Comes up with 43mm Showa upside down telescopic fork na suspension nito sa unahan at twin coil spring with 116.7 trail and 26.7 degrees unlated rake angle type of suspension nito sa ulihan na ma-assure talaga ang great play and power ng ganitong klaseng suspensions even in any type of riding and road situations. Pagdating naman sa upuan ng motorsiklong ito ay nandun pa rin ang retro style na upuan nito. Comes up with dual scrambler bench seat na upuan ng motorsiklong ito. Nakitang kita na agad ang quality material na ginamit dito, especially sa mga tahinang mo upuan ito, na talaga namang ma-assure mo talaga na tatagalaw ang upuan ito even in any weather condition. Isama mo pa dyan ang convenience ng isang rider habang nakupo sa big bike na ito at nakatungtong ang mga paa niya sa amazing foot peg nito na perfect even in any riding situations. Then pagdating naman sa mga pailaw na motorsiklong ito ay nandyan na nga ang ilawan ni Royal Enfield Bear 650. Comes up with its iconic retro round na headlight na isa sa mga nagpaangas palalo sa scrambler na motorsiklong ito. At hindi lang yan, at dahil nga loading na nga rin ito ng full LED type of headlight ay ma-assure talaga ang isang napakaliwanag na ilawan ng motorsiklong ito na isang great feature to this kind of scrambler motorcycle at isang extra safety feature to the future owner of this kind of motorcycle. Pagdating naman sa taillight ng motorsiklong ito ay nandyan pa rin astig na scrambler retro look na taillight nito, which is also a kind of full LED type of taillight, which is additional safety feature to this kind of motorcycle. Isama mo pa dyan ang visibility signal lights, which is LED type of signal lights of this motorcycle na ma-assure mo din ng extra safety while running and using this kind of big bike.
Then mapunta naman tayo sa TFT display panel ng motorsiklong ito na nakapagbigay atensyon rin sa akin. Comes up with its 3-per dash and 4-inch round TFT display panel which is capable for providing navigation system to our rider during road trips and riding activities, powered by Google Maps. Hindi lang yan, ay may kakayanan din tong may connect ang TFT display na ito into a mobile phones na ma-assure din ng real-time communications and other media control which rider needed only to download the Royal Enfield app to enjoy this kind of feature. Other than sa kakaibang feature na ito ay nandyan na nga ang full digitally display of panel with showing some visualization of the activities of this motorcycle. From showing the speedometers, mileage, fuel gauge, date and time, gear indicator, lighting indicator at marami pang iba na makakatulong sa isang rider para ma-visualize mabuti ang ganap sa ganitong klaseng motorsiklo. Then mapunta naman tayo sa handlebar ng motorsiklong ito na isa sa pinaka-importanteng pyesa ng motorsiklong ito. Comes up with its kind of 22mm raised high and wide scramble star handlebar which is designed to provide an open elbows up riding position that offers more control and comfort both on road and off-road riding situations. Then isama pa dyan ang authentic with Royal Enfield logo rubberized throttle grip na kalagdag angas palalo, even ginagamit ang ganitong kabangis na motorsiklo. Then mapunta naman tayo sa exhaust system ni Royal Enfield Bear 650 na talaga namang isang authentic and great design of muffler from its 2-in-1 low slung exhaust system which routes both headers into a single catalytic box and the silencer position curve centrally which delivers 8% increase in peak torque. At pagdating pa lamang sa tunog ng big bike ng motorsiklong ito ay talaga namang magugulat at ma-amaze ang isang rider kapag nagdesisyon siyang paandarin ang motorsiklong ito. Dahil nga sa buong buo ang tunog nito at hindi masakit sa tenga. Pagdating naman sa body at frame type ng motorsiklong ito ay nandyan na nga ang double cradle frame type with steel tubular na dinisenyo para sa ganitong klaseng kaangas at kabangis na scrambler big bike. Bukod dito ay dinisenyo ito para makapag-stand out even in any weather, road and riding situations habang nakasakay at namumotor gamit ang Royal Enfield Bear 650 which is ang Royal Bear 650 ay available in different variant colors like boardwalk white, golden shadows, petrol green, wild honey, and the color and variant of this Royal Enfield Bear 650 that we feature which is 249. Alright everyone and everybody, ikaw ba ay nagulat, namangha at na-amaze about sa bagong motorsiklong ito na talaga namang fully packed din sa kanyang feature o kaya nakukulangan ka pa sa ganitong klaseng motorsiklo? Well, kung ano pa man yan, just leave your comment on the comment section below or mag-email personally dito sa channel na ito. At kung nga meron kayong additional na mungkahi, suggestion, komento o ano pa man yan, just leave a comment in the comment section below and we'll see you to our next video. Namaste!